Kasi, teka, hindi mo ako sinasagot eh. Sagutin mo muna yung tanong mo bago ako magtatanong ulit. Ang trabaho mo ngayon dito ay sumagot po sa aking katanungan. So, paano mo nalaman na may business permit yung junk shop na yun? Samantala, ang sinasabi ng iyo mayor, ay wala akong hindi barangay captain ko, sir. Kapitan, kayo po nagsabi na meron pong business permit yung pong junk shop na yan. yes, Mr. Chair. Paano nyo po alam na meron siyang business permit? Samantalang sinasabi ng mayor na munisipyo na yun, ay wala. Sa barangay ko po yun, Mr. Chair, kasi... Teka, hindi mo ako sinasagot eh. Sagutin mo muna yung tanong mo bago ako magtatanong ulit. Ang trabaho mo ngayon dito ay sumagot po sa aking katanungan. So, paano mo nalaman na may business permit yung junk shop na yun? Samantala, ang sinasabi ng iyo mayor, ay wala akong business permit. Una po nag-apply siya, sa barangay ko lang po, Mr. Chair, sa barangay. Nag-apply siya ng business permit. Nag-apply siya ng business permit? Yes, Mr. Chair. Meron bang jurisdiction ang barangay na mag-issue ng business permit? Barangay business permit po yung kumuha siya po sa aking barangay treasurer, Ilonay. Would you agree with that, Mr. Mayor? Barangay business lang siya. Barangay permit. So, Kapitan, kung nag-issue ka ng business permit sa junk shop na yun, pwede na ba siya mag-operate? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Bakit? Kasi po yung sa business permit, sa munisipyo wala pa po. Kaya nga. So alam mo pala na hindi pwede nawala ng business permit na i-issue ng munisipyo. Yes, Mr. Chair. Pero bakit mo siya nababayaan mag-operate? Nasa jurisdiction mo yung junk shop na yun. Ang alam ko po kasi... Sagutin mo yung tanong ko. Umiiwas ka agad eh. Ang tanong ko sa iyo, bakit mo pinapayagan na mag-operate yung isang junk shop? Samantalang wala pa alam mo na kailangan may municipal business permit na issue. Nasa jurisdiction mo, porque binigyan mo ng barangay permit, pinapabayaan mo na mag-operate. Eh alam mo na hindi dapat. Alam mo naman pala yung batas eh. Kaya wala yung business permit ng munisipyo. O ano? Kanina, ang lakas-lakas ng boses mo sa magot eh. Dahil tinatanong ko sa iyo, ano? Ang karapatan mo na pumayag na mag-operate yung junk shop na yun. Ang alam ko po, Mr. Chair, Hindi yung alam ko ang alam mo, yung batas. Dapat ang masunod. May karapatan pa ba? O dapat mo hindi pag-operate yung junk shop na yun? Kasi lumalabag ka na doon sa yung jurisdiction eh. Kapagsan. Eh alam mo pala na kailangan yung municipal business permit. Eh pero pinapayagan mo. Hindi po ba may problema ka na doon? Makikaranin mo yung abogado ng kaibigan. May sakit ka kapag. Di ba? Maraming salamat. Sobrang sa kapitan namin yung may diferensya yung kanyang ginagawa. Thank you, yes, okay. Ito, may ako naintindihan yung issue. Hindi ko siya masyado naintindihan kanina. So, kailan simula yung construction doon? Kanino ka naman? Sino mayor? Sino ka ba? Mayor Gonzales? Or kay Mayor Tumang nagsimula? Mayor Tumang po. Kay Mayor Tumang nagsimula. Okay, so, gano'n lang yung junk shop mo? Ano po yun eh? I get 100,000 square meters po yung nasa kapit. Ano kaya ba? So, 100, ha? Almost 10 hectares po yun. Junk shop lang yun? Huli na? Malis na? Junk shop? 10 hectares, ha? At tapos, sino yari doon? Mr. Alex Goong po. Yung okay. So una po, nakapasok po ang naging sa office na. Ngayon, nalabas nila sa today po, nagkaroon ng opinion inspection sa provincial government. Napasok na po. Napasok po namin yung mga luxury building. Luxury building? May mga luxury building po. At ano ba mo luxury building?
5-star hotel? Okay. Totoo ba siya sabi nila yan? May mga luxury building? Totoo ba yan? Yes or no? Yes or no? At you're on the road, ha? Nagaw ka ba? Yes. So, ganda mong sagot. Ganda mong sagot. May mga luxury building sa tuloy sa sabi nila. Pag sinagot mo hindi, si Mayor na nagsisinungaling siya pa ako contact namin. Kapag ikaw nagsisinungaling ko, ikaw na po contact namin. So may mga luxury buildings doon. Wala po. Wala. So nagsisinungaling si Mayor. Balihan mo po, hindi na kung nasabi mo ni Mayor namin na luxury. Ano po, residential, although hanggang 5 floor po kasi Nagdala akong junk shop doon. So kanina junk shop, ngayon luxury, ano naman, parang big floor, ganyan. So ang junk shop mo, floor by floor. Ano ba tinatalo mo sa junk shop mo? ano po yung mga kalakal yung nakikita ko dito. So lahat ng floors na yun, doon mo ilalagay yung mga kalakal. Ano po, pero po doon sa building na residential niya, O, pero may building doon na doon mo nilalagay yung mga nakukuha mong kalakal. hindi po bali sa warehouse po, bali nandito yung building tapos yung mga warehouse nasa loob din po ng mga. Pero may mga building sa pinagawa si Mayor Tumang doon. Di ba? Yes or no? Yung may-ari po na ano siya po yung nagkagawa, yung may-ari ng business doon, Mr. Alex Goo. Yes, Mr. Chair. Kapitan, si Mr. po ang alam ko, marunong ang Tagalog. Marunong po, Mr. Chair. Magaling mag-Tagalog. Medyo konti pa kapag. Pero nakakadiretso po siya na lang magkakaroon, Mr. Chair. Saan farm lumaki? Gusto ko. Let's be a warning to you, Kapitan, ha? Hindi kami nag-ano dito. Ginagawa lang natin light yung discussion natin kasi ayaw naman natin magkaroon ng tension. Pero ito paalala lang sa iyo. Sa pagtatanong ng mga kasamahan dito, meron kaming video ipapakita sa iyo. Sabihin mo sa akin kung judge siya dyan. Ha? Kasi yung video. Show that video. Paninindigan mo na junk shop ito. Ang negosyo ni Alex Goo ay isang junk shop. Yes, Your Honor, nakikita ko po kasi mga dumarating na mga dinidiligan na kalakal. Anong dinidiligan na kalakal doon? Mga plastic bottle, cartons, mga... Nakikita mo ha? Ayan, tinan mo nga sa akin, sabihin mo nga sa akin kung ito ay junk shop. Walang gagawin nila. Ano ba bago junk shop na dito sa inyo? Mr. Chairman, I think this research speaker is lying to his state. And in accordance to what we have seen, ano? Mr. Chairman, Kapitan, ito na sa ito mo lang ha. Totoo to ha. Totoo to. So yung sinasabi mo totoo to. So ngayon ikaw nagsisinungaling, sabi mo kanila junk shop. Pag junk shop kasi alam mo naman, hindi matapakan, lahat, diba? So sabi mo kanila ganito, tapos ngayon nung makikita kami ng presentation, alam mo, nakakasakit ka ng damdamin. Kasi you're lying under oath. And we don't want this to be a practice of all those speakers that we are inviting. We have to set the rules on this committee for us to verify the truth of the issues that we are investigating. Nagkakaroon pa ng interference eh. So hindi ako namin another chance. No? I don't know ako, pwede pa namin another chance. Pero ewan ko, si Chairman ako, at si Chairman Tatuano, I think nasa Zoom siya ngayon. So, most likely, you have to tell us the truth and nothing but the truth of why hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano mo meron sila sa loob? You tell us. Para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Anong meron sa loob? Para ngayon makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Tell us, please. Yes, Your Honor, nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is yung mga kalakal na dinidiligan nila doon. Tapos, pag pumasok Kasi sa kalakal, ano pa nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities mga pumapasok doon? Meron ba mga empleyado, maraming empleyado pumapasok? Ganyan siya na. Ang pinag-uusapan natin dito, huwag mo kami pinagbubulan dito ng mga kalakal na pumapasok yan. Ano ba pumapasok doon sa area nyo? 10 hectares, maraming buildings, magaganda. Di ba? Ano ba mga pumapasok ng mga empleyado doon? ano po, yung... May pogo doon. Wala po, Your Honor. Maraming empleyado pumapasok. Dati po, nung ongoing construction po, Your Honor, marami po pumapasok mga Pilipino. And after that, ano pa? Nung nag-operate na? Ayun po, yung mga empleyado po na mga foreman, mga engineers po.
Yung Hindi nga, di ba? Wala siya eh. Junk shop yan eh. Kaya mga engineer dyan. Naintindihan ko yung construction, di ba? Nagawa ng building, nakita natin, ayos na eh. So, barangay ko yan. Ano nakikita ko papasok po dyan sa yung mga kalakalan po. alam mo, Mr. Chairman, this person is not it. Talagang you want to hide something. Hindi pa rin kailangan lang pinapasok ko. Wala kang dumi. Wala ka nakita, nilinis na eh. So, pero may tinatawag mo sa amin, kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong palitan yung hindi Pilipino eh. Naman. Napakaklaro eh. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop. Ano ang junk shop sa'yo? Yung mga kalakalan po na lang, yung mga scrap. Hindi ko yung nakalinis junk shop yan, kapitan. Meron po kasi portion doon sa area, doon sa mga warehouse yun, or meron pong mga makina na binigilin po yung binigilin nila yung mga plastic. Alam mo, kapitan, okay, sabihin na natin na meron siyang jack shop. Tungkol siya sa portion ng 10 hectares, meron siyang jack shop. Huwag mo lang i-discuss sa amin yan. Okay yan. Yung ibang mga buildings na ginawa doon, anong ginagawa sa mga buildings na yun? Bali, ano po, yung ibang yung sa warehouse, doon po ilalagay yung mga binigiligan nila, mga cartons, mga... Kailangan, huwag naman natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap nasa isang portion na sinasabi mong warehouse. Doon sa mga buildings na nakita, ano ang ginagawa sa mga building niya? Ikaw kapitan doon, dapat alam mo yun. Ano? Yan, sa mga building na, ano ginagawa dyan? Yun po yung building na nakikita po namin. Nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyan kalaki ng opisina ng jack shop. 5 stories, jack shop. Huwag mo ko pinag-lolo kapitan, ha? Ano ba to? Ano ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapitan ka, dapat alam mo ang ginagawa sa loob na yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa, ano talaga ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam po, Ang alam mo dapat, alam mo dahil ikaw kapitan, devotion lang dyan. Ano devotion lang dyan? Aside from junk shop, 10 hectares, isang hektarya para sa junk shop, 9 hectares, ano ginagawa ng mga tao dyan? bali, ano po, yun, or yung sa baba po kasi, ang alam po, mga office ng sekretary din yung sa taas po, Mr. Chairman, residential po ng mga residential po. Residential. Yung Mr. Alex po. Residential. Opo. Isang building, residential ni Alex. Sa pag-inspection po namin kahapon, kasama po sila mayor po, at saka yung sa PD, yung Okay, sabihin yung isang residential, okay? Sabihin na natin, isang residential doon, isang hektarya para kila Alex. Yung 8 hektarya, na meron pang mga ibang mga klaseng buildings, anong ginagawa doon? Ano nga ka ba ito? Ano meron doon? Magsabi ka na ng totoo. Kasi para makaligtas ka sa problema ko, sasabihin namin sa'yo, makakasama ka dito. Ano meron dito sa 8 hektarya? 2 hektarya na bigyan natin sa isang hektarya ng jack shop, isang hektarya sa bahay ni Alex, yung 8 hektarya, ano meron? Ano meron? mga warehouse po yan, Johan. Warehouse po ni Mr. Goong. May ilan ang bibig sa natin.